Pinagbigyan ng Supreme Court ang petisyon ng gurong si Barry Tayam para i-review ang desisyon ng Commission on Elections or COMELEC na iabsuelto si Senator Chis Escudero kaugnay ng natanggap niyang 30 million campaign donation mula sa isang contractor. Matatandaang inirekomenda ng COMELEC Political Finance and Affairs Development na tapusin na ang investigasyon laban kay Escudero at campaign donor na si Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, isa sa top flood control contractors ng gobyerno. Ayon sa poll body, walang sapat na ebidensyang magpapatunay na nilabag ni Escudero at Lubiano ang Omnibus Election Code na nanggaling sa Centerways ang ibinigay na donasyon ni Lubiano para sa 2022 elections. Wala pang pahayag si Escudero hinggil dito. Welcome development naman para sa COMELEC ang Supreme Court resolution dahil gusto rin nilang magkaroon ng jurisprudence sa issue. Samantala, nakatagdang maghain ng verified impeachment complaint sa Kamara ang grupo ng mga abogadong pinangungunahan ni Attorney Eldridge Marvin Aceron laban kina COMELEC Chairman George Erwin Garcia at 6 na commissioner. Dahil umani ito sa culpable violation of law, betrayal of public trust at iba pang paglabag kaugnay ng dalawang magkasunod na halalan. Kabilang sa reklamo ang paggamit ng software sa mahigit 110,000 automated counting machines noong 2025 elections na hindi umano dumaan sa mandatory source code review. Isinama rin sa reklamo ang umano'y selective enforcement ng campaign finance laws sa kaso ni Chis Escudero at Senator Rodante Marcoleta. Sa isang pahayag, sinabi naman ni COMELEC Chairman Garcia na luma na ang issue at paulit-ulit na itong nasasagot at nililinaw ng komisyon. What happened to the two election cases against Senator Escudero and Senator Marcoleta? The COMELEC said there is no violation of the Omnibus Election Code because it was the corporation who got the contract and Lubiano is only a stockholder. But the COMELEC did not say that Lubiano owned 99.33% of that company Centerways, which received so many contracts with the DPWH. That's an indirect donation, also prohibited by the Omnibus Election Code. And then, Senator Marcoleta's admissions that he did not disclose his donors, he said, there's a violation, but there is no more penal clause. What is that? What kind of legal basis is that? Excited na ang aking mga viewers. Gusto nila i-discuss ko na to kasi maraming nagtatanong sa akin ito eh. Attorney, ano ba yung lumabas na balita? Ha? May kaso na daw si Chis Escudero sa Korte Suprema. Yun, pag-usapan natin yun. At ito pa ha, ito, i-impeach. Ha? Tuloy na ang impeachment ni George Garcia at ng iba pang mga COMELEC commissioners. Actually, noon pa nito maraming nagsasabi, attorney, impeach na yan sila Garcia at ang mga COMELEC commissioners na yan. Ha? Pero ngayon, sigurado na. Ha? Sigurado na. Tuloy na ang impeachment ni Garcia. 2 lawyers ang magfa-file. Ang isa doon, si Attorney Marvin Aceron. Kaibigan ko yan. Ha? Na-interview ko na yan dito minsan sa akin. Naalala nyo yon? Yung Project Damascus Lawyers. Hayaan nyo, imbitahan ko ulit yan. Si Attorney Marvin Aceron. Ha? Pero pakatapos na siguro ng Holy Week, ha? O ito mga kabunyog, mga kababayan. Unahin na nating pag-usapan. Ano ba itong tungkol kay Chis Escudero na to? Ano ba itong tungkol kay Chis? Mga kabunyog, actually, petition for review ito. Petition for review. Ibig sabihin, pinapa-review sa Korte Suprema kung yung ginawa ng COMELEC ay tama, constitutional, o valid. Alin na desisyon ng COMELEC? Yung desisyon ng Political Finance and Affairs Department nito na inabsuelto si Chis Escudero. Naalala nyo yun mga kabunyog, mga kababayan? Ay di ba inabsuelto ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC si Chis Escudero? Nag-donate sa kanya ng 30 million pesos yung si Lubiano, may-ari ng Centerways Construction na involved sa mga proyekto sa gobyerno. Bawal yon. Kaya lang sabi ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC, iba naman si Lubiano doon sa construction company.
Ha? Ang nag-donate anya kay Chis Escudero na 30 million ay si Lubiano as a person, natural person. Ha? Pero yung corporation, yung construction company na mayroong kontrata sa gobyerno, iba naman yun. Separate and distinct personality. SOS. Ha? Huwag nyo nga kami. Ha? Pinalusot ng Political Finance and Affairs Department si Chis Escudero. Salamat na lang, may isang teacher teacher. Actually, hindi ko na background check pa itong teacher na to. Akit ang sipag nitong mag-file ng mga ganyang kaso. Si Teacher Tayam. Sorry nakalimutan ko yung pangalan niya. Si Mr. Tayam. Si Mr. Tayam ay isang teacher, nag-file siya sa Korte Suprema. Ano ang final niya? Leave of court. Ang ibig sabihin ng leave of court, nagpapaalam siya sa Korte Suprema na payagan siyang mag-file ng petition for review. Ngayon, ang ginawa ng Korte Suprema, grinant, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya salamat sa Korte Suprema. Sa pagkakataong ito, saluduhan natin ang Korte Suprema. Tama yung ginawa nito. Tinanggap yung leave of court. Ibig sabihin, papayagan. Ito mga kabunyog, hindi pa naman dinesisyonan yung kaso ni Chis. Pinayagan pa lang yung petitioner, si Mr. Tayam, na mag-submit ng kanyang petition. Kasi hindi pwede ito na pwede kang kaagad-agad mag-submit, hindi. Kukuha ka ng leave of court, ang tawag doon. Magpapaalam ka sa court, sa Supreme Court. At ang maganda dito, pinayagan na. Pinayagan ng Korte Suprema. Ibig sabihin, tiningnan ng Korte Suprema, may basihan ito. Hindi ito pwedeng i-dismiss outright. Hindi ito pwedeng hindi pagbigyan. Sige, pagbigyan natin. I-entertain natin yung kanyang petition for review. Yan ang ibig sabihin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, hindi ito parang scrap of paper. Wala naman tong wala to. Wag na nating entertain to. Abala lang ito. Hindi. Ang sabi ng Korte Suprema, granted yung leave of court. Yung petition for review ay i-review na ng Korte Suprema. So maganda yan. Ang aabangan natin kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Later, ano bang sasabihin ng Korte Suprema? Legal yung ginawa? Valid? Constitutional yung ginawa ng COMELEC na inabsuelto si Chis Escudero o mali? Yun. Maganda to mga kabunyog, mga kababayan. Maganda to. Madidesisyonan na ng Korte Suprema. Kasi kung ang COMELEC na absuelto si Chis, sana naman pagdating sa Korte Suprema, hindi. Sana sabihin ng Korte Suprema, mali yung ginawa o naging desisyon ng Political Finance and Affairs Division ng COMELEC. Sana ganun. Pero sa ngayon, linilinaw ko lang mga kabunyog, mga kababayan, ang desisyon ng Supreme Court, hindi pa naman dinesisyonan yung kaso ni Chis. Grinant pa lang, tinanggap. Kumbaga, nagpaalam yung nag-file ng petition, si Mr. Tayam, yung isang teacher, yung petitioner, grinant yung kanyang leave of court. So mag-aano na yan, mga kabunyog, mga kababayan. Tinanggap ng Korte Suprema. Paano kung di pinagbigyan? Di ibig sabihin, wala. Hindi i-entertain ng Korte Suprema yung petition for review. Wala, hindi siya magre-review. So dito, i-review ng Korte Suprema. Maganda na yun. Kahit medyo nadidelay, sige lang. Ang importante, grinant yung leave of court. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya maganda to, may magandang balita. May maganda pang balita mamaya, huwag kayong aalis. Tungkol naman sa impeachment ni Garcia. Last ko nang i-discuss. Last ko nang i-discuss. Kaya huwag kayong aalis, mga kabunyog, mga kababayan. Kumpirmado na. Nabasa ko na yung impeachment complaint. Binasa ko na. 2 abogado ang magpa-file ng impeachment complaint kay Garcia at sa iba pang commissioners ng COMELEC. Yun, maganda yan. Maganda yan. Actually, marami nang humihiling yan noon pa. At ito pa, maganda rin yung comment ni Attorney Kerubin Attorney Makalintal
Si Attorney Makalintal, maganda yung comment dun sa kaso ni Garcia eh. Sa kaso ni Garcia, sa kaso ni Marcoleta. Yung inabsuelto din si Marcoleta. Nag-comment si Attorney Attorney Makalintal, maganda yung comment. Maganda 'yon. I-discuss ko, i-discuss ko 'yon. Pero ito muna tayo. Nag-file ng petition for review itong si Professor Tayam, isang teacher, o si Mr. Tayam. Hindi siya kumbinsido dun sa naging desisyon ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC. Inabsuelto kasi si Cheese dun sa 30 million donation. So nagpaalam siya sa Korte Suprema, magpa-file po ako ng petition for review. Kailangan kasi nun ng leave of court. Grinant. Yan. Grinant ng Korte Suprema. So maganda, no? Mga kabunyog. Salamat naman at grinant ng Korte Suprema. Dito, pag-usapan natin itong tungkol kay Garcia. Itong kay Garcia. Ano muna? Dito muna tayo tungkol sa ni Marcoleta. Yung tungkol kay sa sinabi ni Attorney Makalintal. Ano ang pangalan ni batiin ko si John Gamboa sa Milan. Kailan kaya ako makakapunta diyan sa Milan? Ano ang pangalan ni Makalintal? Yung abogado yan sa election lawyer yan ni Leni Robredo eh. Ano ang pangalan ni Makalintal? Pareho kami niyang graduate ng UE eh. University of the East. Si Attorney Makalintal, magaling yan na election lawyer. Ano yan? Yan yung abogado ni Leni Robredo sa election protest nung nagkalaban sila ni PBBM. Okay, si Romy Makalintal, maganda yung comment niya. Sabi niya, ano ba naman itong COMELEC sa desisyon kay Marcoleta? Ang gulo Ang gulo. Sabi ni Attorney Romy Makalintal, paano 'yon? Sabi sa COMELEC, si Marcoleta ay hindi liable doon sa hindi niya pag-disclose ng kanyang donors. Hindi siya liable. Hindi siya criminally liable. Ang rason, kasi wala na yung law na yon. Yung section na yon, wala na yon. Repealed na. Yun yung sabi ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC. Pero sabi naman ni Attorney Romy Makalintal, kasi sabi ng COMELEC, yung mga donors ay pwedeng kasuhan, criminally liable. Kasi yung section, yung section 98 yata yun. Yung section 98 ay iba naman na section doon sa section 109. Yung kasing tungkol sa pag-disclose ng donor, section 109. Yun namang tungkol sa obligasyon ng mga donors na mag-disclose ay section 98. Ang na-repeal lang daw ay yung section 109. Yung 98 ay hindi. So, yun ang sabi ng COMELEC. Kaya, liable yung mga donors na hindi sila nag-disclose ng kanilang donation, pero si Marcoleta hindi liable. Sabi ni Attorney Romy Makalintal, anong klase yan? Anong klaseng desisyon yan? Anong klaseng desisyon yan? Liable yung mga donor, si Marcoleta hindi. Parang ang gulo niya. Kaya si Attorney Romy Makalintal, magaling yan na election lawyer yan ni Leni Robredo, nagkomentaryo siya eh. Tama si Nidx Gaming, ang daming kalukuhan ng COMELEC. Paano nangyari yan? Yung donors liable criminally sa hindi nila pag-declare ng kanilang donations. Pero yung tumanggap ng donation na politiko, si Marcoleta, hindi liable. Matindi. Kaya sabi ni Attorney Romy Makalintal, mukhang ibang klase itong desisyon na to. Kailangan tong pag-aralan ng COMELEC. Ang gulo ng ganyang desisyon. Paano nangyari yan? Tapos,
ang sabi ng ni Attorney Rumi Makalintal, sabihan niya ng COMELEC, yung defense ni Marcoleta na hindi pa naman siya kandidato nang tinanggap niya yung donation kasi hindi pa naman campaign period, Piñera Doctrine. O sige, ito parang ganito. Maganda yung punto ni Maganda yung punto ni Attorney Makalintal ganito. Si Marcoleta, nang tinanggap niya yung donation, ay hindi pa naman kandidato. Yun ang sabi ng COMELEC. Kasi nung tinanggap niya yung donation, hindi pa campaign period. Nagiging kandidato lang ang isang tumakbo kapag campaign period na. So, tinanggap niya yung donation, 75 million yun 75 million. Tinanggap niya yon ni Marcoleta, hindi pa campaign period, January. February yata yung campaign period. So, technically, hindi pa siya candidate. Therefore, hindi siya liable. Parang ganon. So ang sabi naman ni Attorney Rumi Makalintal, liable yung donors kasi nagbigay sila ng donation sa kandidato na hindi nila dineclare. Political donation. Paano nangyari yon? Sabi nyo hindi pa kandidato si Marcoleta. By your reasoning or justification, hindi pa kandidato si Marcoleta nang binigyan ng donation ng mga donors. Therefore, yung binigay ng mga donors, hindi yun political donation. Kasi hindi pa naman kandidato si Marcoleta. Hindi naman pwedeng sasabihin yung hindi kandidato si Marcoleta, tapos yung donors na nagbigay ng campaign donation, political donation. Paano mo nasabing political donation? Hindi nga kandidato pa si Marcoleta. Kaya kumbaga magkabangga yung ganong desisyon. Kapag sinabi mo na si Marcoleta ay hindi pwedeng kasuhan kasi hindi pa naman siya kandidato, paano naman yung donor nagbigay ng donation, liable na siya kasi campaign donation political donation. Paano naging political donation? Sabi nyo hindi pa kandidato si Marcoleta. Kaya nakakabunyog mga kabayan. Sabi ni Attorney Mac, nakakatawa tong COMELEC. Anong klase yan? Ayusin nyo nga ang desisyon. Ayusin nyo yung desisyon nyo. Pinalusot si Marcoleta, pero ang gulo ng palusot. Nakuha nyo mga kabunyog mga kababayan? Ang palusot ng COMELEC kay Marcoleta, magulo. Parang sabi nyo hindi pa kandidato si Marcoleta kasi in-apply nyo yung Piñera Doctrine nang tinanggap niya yung donation. Therefore, bakit yung mga donors nung nagbigay ng donation, sabi nyo, political donation? Hindi pa naman pala yun kandidato. Therefore, hindi liable sa political donation ang mga donors. Hindi rin sila dapat nag-declare kasi hindi naman campaign donation yun. Ang gulo ng COMELEC. Tama si Jans Pugamer. Banggaan. Diba? Kumbaga, ang gulo. Ang gulo talaga, sabi ni Attorney Mac. Ano nga yung sabi? Kinote niya, what is good for the, what is good for the, ano ba yan? Goose. Ano ba yung na yun? Ano ba yung sinabi niya? Is good for the, gander. Diba? Yan yung sinabi ni Attorney Mac. Pero dito ang gulo. Ang gulo, palusot. Kaya lang yung palusot masyadong magulo nga. Kaya sabi ni Attorney Mac, pag-isipan niya ng COMELEC. Pag-isipan yan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, dito tayo sa balita ngayon. Magandang balita. Sigurado na kakasuhan na i-impeach na sila Garcia. Dalawang lawyers 'yon. What is good for the goose is good for the gander. Yung sauce na good for the goose is good din yun for the gander. Bakit naman na iba? Yun yung point doon. Tama si Mo Jojo. So ngayon mga kabunyog, dito tayo. Ano na? Balita na ngayon, kinumpirma na ng dalawang abogado
kinumpirma na ng dalawang abogado, ang isa doon si Attorney Marvin Asiron. Na-guest ko na yan dito sa mga programa ko. Uh, ano yung sabi ni Attorney Marvin Asiron? Magpa-file sila ng impeachment complaint, sigurado na. Actually, nabasa ko na. Pinost na ni Attorney Marvin Asiron sa kanyang Facebook account. Nabasa ko na. Maganda ang pagkakagawa. Betrayal of public trust. Betrayal of public trust. Bakit betrayal of public trust? Actually, maraming grounds. Kung nagustuhan kong ground doon, betrayal of public trust. Wala na ang tiwala ng tao o publiko sa COMELEC. Sa sunod-sunod na mga decisions nito na nakakadismaya, parang ang daming inaabsuelto, nawawala na ang tiwala ng mga tao. Yan. Dalawa doon, yung mga sinite ko kanina, yung decision kay Chis Escudero sa 30 million na donations, yung magulong decision sa kaso ni Marcoleta na pinalibre si Marcoleta sa 75 million pesos na donations. Kumbaga, yung mga yan, ilan lang yan sa mga kaso ng COMELEC sa ilalim ni Garcia na dapat silang i-impeach. So, ibig sabihin, what is good for the goose is good for the gander. Yun. Salamat. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, matagal na actualing maraming nananawagan yan. I-impeach ang COMELEC. Kaya lang sabi ko, ang hirap niyan. Kasi lahat yan. Ibig sabihin yung 6 na commissioners at saka chairman. Pagsasabayin mo yung lahat ng yan. Kaya lang kahit mahirap, ginawa talaga nila Attorney Marvin Asiron. Nag-file talaga. Hindi pa naman na ipa-file pero nakita ko na, in-upload na eh. Saka in-interview na ng media. In-interview na. So, sure na yan. Hayaan nyo. Matapos lang ang Holy Week, interviewin ko si Attorney Marvin Asiron. Bangan nyo. So, ito mga kabunyog, ano yung pinaka-ground? Wala na. Betrayal of public trust. Wala nang tiwala ang tao. Kaya, dapat siyang i-impeach. Kaya lang, kailangan natin ang suporta ng mga kongresista dyan. Mga kabunyog. Kasi impeachment yan. Impeachment. Sana sufficient in form, sana sufficient in substance, sana sufficient in grounds. Tapos sana may probable cause, sana makakuha ng 106. Sana makarating sa Senado, sana pagdating sa Senado makonvict. Kaya lang, grabe yan. Commission chairman at saka 6 na commissioners, matindi rin tong impeachment na to. Ubos ang COMELEC nito. Pero hayaan nyo, interviewin ko ulit si Attorney Marvin Asiron, Abangan nyo yan sa mga susunod na, programa ko. Na-interview ko na yan dati si Attorney Marvin Asiron nung nag-file siya ng complaint, ethics complaint kay Chis Escudero sa COMELEC, sa Senate Ethics Committee. Tapos hindi na naman gumagalaw yung Senate Ethics Committee, sinampahan niya na naman ng ethics complaint si JBR Sito. Saka lang gumalaw si JBR Sito. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, maganda ito. Maganda itong ginawa ng Damascus Lawyers. So, narinig nyo naman na yun, di ba? Project Damascus. Si yan? Attorney Marvin Asiron. Wow, ang sipag ni Attorney Marvin Asiron. Imagine niyo, chairman ng COMELEC, kakasuwa, i-impeach. Saka lahat ng commissioners, yung 6. Grabe. Ako, parang hindi ko iniisip na magagawa yan kasi sabi ko, imaginein mo, chairman at saka 6 na commissioners. Pero ginawa talaga ni Attorney Marvin Asiron. Ibang klase din to. Una, nag-file siya ng kaso kay Chis Escudero, ethics complaint. Tapos hindi uma-action si JBR Sito, kinasuhan niya rin sa ethics complaint si JBR Sito. Tapos ito na naman ngayon, impeachment naman. Matindi, Si Gerardo Ramirez, matindi ang gusto. Pati nga sana sa Supreme Court, ma-impeach din. Matindi. Pero yung mga grounds na nakita ko, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, marami. Pati yung tungkol sa itong sa Miro. Ano yon? Yung automated election system, isa rin dun yung sa binanggit. Pero ang mas nagustuhan ko doon, yung mga decisions ng COMELEC sa ilalim ni Garcia at itong 6 na commissioners na pabago-bago ang gulo ng mga decisions.
obvious na parang may inaabswelto, may pinapalibre. Yung sunod-sunod na decisions ng Political Finance and Affairs Department, kakadismaya. Nawawala ang tiwala ng publiko sa COMELEC. Kaya betrayal of public trust. Yun. Ang betrayal of public trust kasi medyo mahirap ay maano yan. General yan na ground. Kaya lang, medyo mahirap lumusot ito sa Kamara. Hindi, sa totoo lang. Bakit? Malamang maraming mga kongresista dyan may tinatanaw na utang na loob kay Garcia. May mga pinakiusap kay Garcia. Yun ang mahirap COMELEC yan Pero sana kung maninindigan ang Kamara, kung sa tama lang dismayado na ang taong bayan dito sa COMELEC. Dismayado na. Sana gawin naman ng Kamara yung dapat. Kaya lang medyo mahirap ito kaysa diyan sa impeachment kay Sara. Yung kay Sara nakita nyo naman, palos ang lahat ng kongresista para sa impeachment ni Sara. Pero pagdating dito sa COMELEC, hindi pa natin matansya ang reaksyon. Pero sige lang, ang ginawa naman ni Attorney Marvin Aceron, si Attorney Marvin Aceron yun yung nasa taas sa left. Yan yung si Attorney Marvin Aceron. Pero anyway, ang importante, laban, final nila Attorney Marvin Aceron. Makikita natin yan sa susunod na mga araw. Ano kaya ang posibilidad sa House of Representatives na lumusot yan. Malalaman natin ano ang magiging reaksyon ng mga kongresista, ano kaya yung kanilang anong tawag diyan? Ano yung pagtanggap nila? Kasi matatansya naman natin yan sa susunod na mga araw. Si Erwin Tulfo, yun. Ano pa yan? Yun na nga, ang problema kasi sa COMELEC, medyo mas mahirap i-impeach ang COMELEC kaysa dito kay Sara Kasi pagdating kay Sara, marami talagang kongresista kumbinsido na Dito sa kay Garcia, saka sa COMELEC commissioners, medyo pa yung mga kongresista, hindi pa natin matansya ano ang tingin nila. Pero magtiwala tayo, sana naman, saka rin tayo, maglalabi tayo, gagawin natin itong topic lagi, suportahan natin itong si Attorney Marvin Aceron, saka yung Bunyog, imomobilize ko yung Bunyog para suportahan ito. Kaya abangan natin Ang importante, kasi martagal nang maraming nagsasabi ng ganyan, i-impeach na kasi ninyo yan, yung COMELEC, matagal na yan, maraming nagsasabing ganyan, wala namang nakakagawa. Ito lang si Attorney Marvin Aceron ang gumawa. Pero tulad nga ng sinabi ko, medyo mabigat na laban ito. Mabigat na laban. Pero ang importante nga, mayroong nag-file. Okay? Okay, mga kabunyog, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.